Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa maiksing minuto na to ay pag-usapan natin ang mga fawaid fil ashr al-awakhir wa laylat al-qadr. Ang mga kahigtan, kabutihan ng huling 10 araw ng buwan ng Ramadan at ang Lailatul Qadr. Ang Lailatul Qadr, mga kapatid, ay isang napakabiyayang gabi na kung saan ay matatagpuan lamang natin ito sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. At ito ay mas mainam pa po sa pagsamba mo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng 1,000 months, which is more than 83 years. Mas mahaba pa sa magiging edad natin. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, anong ginagawa niya kapag last 10 days na po ng Ramadan? Sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag last 10 days na po ng Ramadan, ay iniiwasan na niya po yung mga asawa niya. At binubuhay na niya po yung gabi. Ibig sabihin, nagbabasa siya ng Quran, nagtatahajjud, wa ayqadha ahlahu, at pati pamilya niya, ginigising na niya rin po ang pamilya niya para isama na po sila upang makapagsala din po sila ng tahajjud, makapagbasa ng Quran, makapag-dhikr, at ano pang mga ibadat na gagawin sa gabi. So iniwasan po ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga kanyang asawa sa last 10 days po ng Ramadan, kasi nandito po ang pinakamainam na gabi, which is ang Lailatul Qadr po. Ang Lailatul Qadr ay khairun min alfi shahrin, at mas mainam pa po sa pagsamba mo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng 1,000 months. Subhanallah, ganong kalaki ang gantimpala sa gabi ng Lailatul Qadr. At kabilang sa ginagawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa last 10 days ng Ramadan ay tinatawag na nag-i-i'tikaf na po siya. Ibig sabihin, nag-i-stay na po siya sa masjid at doon na po siya nanatili upang sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, at iniwasan na niya po ang kanyang mga asawa at nagbabasa siya palagi ng Quran, nagtatahajjud. Ginagawa niya po yan sa last 10 days po ng Ramadan. So, ilan sa mga kwento na ang ilan sa mga sahaba ay tinatapos nila yung Quran, basahin, sa tuwing 3 araw o 4 na araw sa buwan ng Ramadan. Pero pag faida dakhal al-ashru khatama ba'duhum kulla laylatin. Pero pag last 10 days na po ng Ramadan ay tinatapos na po ng bawat isa sa kanila ang Quran. Araw-araw tinatapos nila ang Quran. Subhanallah. Ganun yung pagbabasa ng mga sahaba, mga naunang mga tao sa Quran. Si Imam Shafi'i rahimahullah, binabasa niya ang Quran ng 6 na beses sa loob ng Ramadan, at tinanong pa kung saan niya ito binabasa niya ito sa loob ng sala. Ganun katindi ang ating mga ulama. Kaya i-grab natin ang pagbabasa ng Quran sa buwan ng Ramadan, kasi ang buwan ng Ramadan ay buwan ng pagbabasa ng Quran. Kasi napakadaling makalimutan ang Quran pag hindi natin ito binabasa sa araw-araw, at napakasiloso po ng Quran. Subhanallah. Dito rin sa buwan ng Ramadan ay napapadalas dito ang pagpapalaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin mula sa impyerno. Ibig sabihin, kapag tayo ay sasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan, kabilang tayo sa ilalayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. At ayon sa hadith, inna lillahi utaqa fi kulli yawmin wa laylatin, yani fi Ramadan, wa likulli abdin minhum da'watun mustajaba. Sa bawat araw sa Ramadan at gabi ay nagpapalaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang alipin. At araw at gabi ay tinutugon ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa atin ang ating mga dua. Kaya ang sunnah sa isang Muslim ay dalasan niya sa last 10 days ng Ramadan, special ang pagsabi ng astaghfirullah, pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagdudua, pagbabasa ng Quran, pagpapa-iftar, pagtatahajjud, at lahat ng mabubuting gawa ay dadalasan dito sa last 10 days po ng Ramadan, at pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi pag nakamit natin ito, napakalaki ng gantimpala.
Kaya nga Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, ibinaba namin ang Quran sa gabi ng Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, anong alam mo ya Muhammad sa Lailatul Qadr? Lailatul Qadr khairun min alfi shahrin, ang Lailatul Qadr ay mas mainam pa sa 1,000 buwan na sinamba mo Allah subhanahu wa ta'ala. So dito sa gabi ng last 10 days ng Ramadan, sa gabi ng Lailatul Qadr, tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Madalas ang pagbaba ng mga anghel sa pamumuno ni Jibril alayhis salam sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, at isusulat nila lahat ng hindi natulog sa gabi na yan, at tinabangan nila ng Qadr, nagbasa sila ng Quran, nagtahajjud, isusulat nila ni Jibril alayhis salam at mga anghel. At mas marami pa sila sa buhangin pag sila ibababa sa mundo. Mapapadalas ang pagbaba nila sa gabi ng Lailatul Qadr. At sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ang sino man na itinayo niya ang Lailatul Qadr, ibig sabihin inabangan niya, nagtahajjud, nagbasa ng Quran, umalala sa Allah, na may pananampalataya at paghangan ng gantimpala, ay patatawarin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nakaraang taon na kanyang kasalanan. Kaya nga naman mga kapatid, sa gabi ng Lailatul Qadr, grab natin ang oportunidad na makamit ang gantimpala nito. Sumikap tayo na sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, magbasa ng Quran, dahil tinawag itong Lailatul Qadr dahil ang gabi na to ay li'adhamiha wa qadariha wa sharafiha inda Allah. Kasi napakadakila ng gabing to. Ibinaba dito yung Quran, dito yung napakalaking gantimpala na higit pa sa 1,000, bababa dito mga angel sa pamumuno ni Jibril alayhis salam. Tapos laki ng gantimpala nag-aabang sa atin dito, subhanallah. Kaya lang, kailan ba ito? So dito nagkaroon ng opinion ng mga ulama. Sabi nila, basta buong 10 days nandyan. May nagsabi na sa last 10 days ng Ramadan sa Numbers 21, 23, 25, 27, 29. Ayon sa pananaw ng karamihan sa ulama na ang Lailatul Qadr ay sa 27 ng Ramadan. Yan ang pananaw ng karamihan sa ulama. Kaya nga sabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, siya ay nanumpa, wallahi alladhi la ilaha illahu innaha la fi Ramadan wa inni la alamu laylatin hiya laylatul lati amarana biha Rasul sallallahu alaihi wasallam biqiyamah hiya laylatul sabihat 27. So si Ibn Abbas radiyallahu anhuma, nanumpa siya na ang gabi ng Lailatul Qadr ay sa ika-27 ng gabi. At ito yung pananaw ng karamihan sa ulama. Kaya sa Pilipinas, mapansin nyo, ang majority sa pag-aabang sa Lailatul Qadr ay ika-27 ng buwan ng Ramadan, which is pinakamainam. I-grab natin ang opportunity sa last days ng Ramadan para hindi na po talaga lumagpas. Dahil para makalabas nito sa hindi pinagkasundo ng mga ulama, kasi may nagsabi na ang gabi ng Lailatul Qadr ay yatanakal, palipat-lipat do yan. So i-grab natin ang opportunity sa gabi ng Lailatul Qadr sa buong last 10 days po ng Ramadan, sa pamagitan ng pagtatahajjud, pagbabasa ng Quran, pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lang po sa 27 ng buwan ng Ramadan. At isa sa binabasa dito, si Aisha radhiyallahu anha, sabi niya, qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayyu lailatin Lailatul Qadr. Ya Rasulullah, pag nalaman ko na ang gabi na ay Lailatul Qadr, ano yung sasabihin ko? Sabi niya, sabihin mo, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yan ang dua sa gabi ng Lailatul Qadr. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yan ang dua sa gabi ng Lailatul Qadr. At ano ang tanda na ang gabi na yan ay Lailatul Qadr? So siyempre, annaha, yung araw, tatlu'u yawma idin la syu'a laha. Sisikat yung araw pero hindi malakas yung liwanag niya. Sisikat yung araw ng matiwasay, hindi siya mainit yung sikat ng araw sa gabi na yan. At wala pong katotohanan na halimbawa, yung mga aso hindi tatahol, hindi uulan, magpapatira pa yung mga puno, yun po yung mga walang katotohanan. Ipagkalugnawan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na makamit natin ang gabi ng Lailatul Qadr, at padali nawa ito sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin tutulugan ng gabi. Ito panalangin natin na marami pa pong Ramadan ang darating sa buhay natin, at marami pang Lailatul Qadr ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.